Noon, ang balita ay dumadaan sa dyaryo, radyo at telebisyon. Ngayon, isang click lang. Mabilis na kumakalat sa social media. Ngunit sa gitna ng kasaganahan ng impormasyon, paano natin malalaman kung alin ang totoo at alin ang peke? Kami, mga mag-aaral ng AS Senior High School ay nagbalik tanaw sa karanasan ng iba't ibang henerasyon upang sagutin ang tanong, ano ang mukha ng fake news sa panahon nila? Paano mo malalaman kung ang isang balita ay fake news o hindi? Thank you for watching, mga Hello po, kapuso. ako po muna ang Kung papalit kay nagustuhan Ma'am niyo po ang Jess. videong ito, Pag-usapan po natin ngayon subscribe ang tinatawag na na sa GMA Public Affairs AI-generated YouTube videos. channel. Katulad po ng And video na don't ito, forget hindi to po hit ito the totoo. bell button Maski po ako, for our hindi latest po totoo. updates. Una, tingnan muna kung ang website o social media account ay mapagkakatiwalaan at may mga credential. So, Rian, ang nagmula ng daw dumulas, pinantik ng nila para galing sa isang mapagkakatiwala ang source or ginawa natin ay website. Reliable ang source kung kilalang news outlet official na website. May malinaw na author at petsa at makikita rin sa iba't ibang trusted na site ang parehong balita. Paano mo matuturuan ang mga bata na mag-ingat sa fake news? Turuan silang magtanong, totoo ba ito, saan galing ang balita? Ano ang mga organisasyon o ahensya na nagtatrabaho para labanan ang fake news? Sa Pilipinas, meron tayong Daily Inquirer at Facebook fact-checking partners. Maging ang DepEd at CHED ay may mga programa sa Media and Information Literacy upang turuan ang mga kabataan para makaiwas sa fake news. Nakakalito ang fake news sa mga tao. Minsan nagiging dahilan ng away o takot. Nasisira rin ang tiwala sa tamang informasyon. Ano ang mga organisasyon o ahensya na nagtatrabaho para labanan ang fake news? Mapagkakatiwala yung website lang po yan. Mga Google Fact Check Explorer verifies marami pa rin. Malalaman mo fake news kung wala itong malinaw na source. Madalas hindi ito nakikita sa kilalang balita. Kadalasan din may mali-maling impormasyon. Sa panahon ng impormasyon, mabilis kumalat ang balita, pero hindi lahat ay totoo. Noong panahon ng Gen X, fake news ay galing sa pahayagan o chismis sa radyo at TV. Madalas walang fact-check, kaya madaling paniwalaan. Sa panahon ng millennials, sumabog ang social media, chain message, pegging quotes at edited photos, madaling paniwalaan lalo na kung galing sa kaibigan. Sa Gen Z, fake news ay mas mabilis pa sa swipe mula sa TikTok hanggang AI-generated post. Minsan mahirap na makita ang totoo. Pero may sugot. Media and Information Literacy, fact-checking, pagsusuri at tamang paggamit ng media. Kaya nating pigilan ang kasinungalingan.